ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nahuhulog na ang damdamin ni Francis kay Tata. Mas makikita na ni Francis ang kagandahan ng ugali ni Tata. Mapapansin niyang napakalaki ng kaibahan ni Tata kay Venice dahil mas good vibes si Tata kaysa kay Venice. Abangan natin sa My Ilonggo Girl. Nailigtas na sina Tata at Francis sa pagsosolo nila sa bahay ng magdamag. Mas lalong nakilala ni Francis ang kabutihan ng puso ni Tata. Bukod sa pagiging masiyahin at madiskarte ni Tata, nagpakita pa ng pagmamalasakit sa iba, kagaya ng pagmamalasakit na ginawa ni Tata kay Francis. Inalagaan ni Tata si Francis, pinagluto at pinakain para lumakas. Sobrang humanga si Francis sa mga katangiang ito ni Tata. Unti-unti na ring nahuhulog ang loob ni Francis kay Tata. Isang umaga, nakita na rin sila ng mga pulis na naghahanap sa kanila. Sobrang nag-aalala naman sina Sir Gov at Margaret sa anak. Kahit hindi tunay na anak ni Sir Gov si Francis, nagpakita pa rin ng pag-aalala si Sir Gov sa kanya. Binalingan naman agad ni Margaret si Venice ng galit at sisi dahil nalaman niyang dahil sa pagiging obses ng lalaking may gusto kay Venice, kaya nangyari ang muntikang pagkidnap sa kanila. Hanggang sa dumaan si Julius na umiiyak. Si Tata ang naunang lumapit kay Julius. Pinatahan ni Tata si Julius. Nagulat sina Margaret at Sir Gov dahil sa pagpapatahan ni Venice kay Julius. Nakatitig naman si Francis kay Tata. Sobra siyang humahanga sa pagmamalasakit ni Tata sa kapatid niya na hindi ginawa ni minsan ng tunay na Venice sa kapatid niya. Malagkit ang titig ni Francis. Tinawag niyang love si Tata na ikinagulat ni Tata. Kinikilig naman siya. Sinakyan niya ang pagtawag ni Francis sa kanya ng love. Masayang nakatulog si Tata. Kinabukasan, kinausap ni Francis si Tata dahil ito na ang araw para paglutuan niya ng specialty niyang batchoy sina Sir Gov at Margaret. Nagsimula ng magluto si Tata. Magiliw siya sa mga kasambahay at masaya siya habang nagluluto na pinagtataka naman ng mga kasama niya sa kusina. Nagtataka sila dahil parang may sanib si Ma'am Venice nila. Hindi naman dating ganyan ang amo nila dahil mainitin ang ulo nito. Mas lalong hindi nila mapaghawak ng kahit anumang gamit sa kusina ang amo nila. Kaya malaking pagtataka ng mga kasambahay sa pabago-bagong ugali ng Ma'am Venice nila. Hanggang sa makatapos na sila sa pagluluto, naghihintay na sina Sir Gov, Margaret at Francis sa hapagkainan para tikman ang nilutong pagkain ni Venice. Nakatitig lang si Francis. Inihain na nila Tata ang pagkain. Unti-unti nang tinikman ni na Margaret at Sir Gov ang pagkain. Pero normal na nakasimangot ang mag-asawa. Wala pa silang reaksyon sa natikman nila. Nagtataka si Tata. Kinakabahan siya dahil hindi maganda ang reaksyon ng dalawa. Nagtanong si Tata kung hindi ba nila nagustuhan ang pagkain. Hindi pa kumikibo ang dalawa. Pero mga ilang sandali pa, sumagot sila. Nagustuhan pala nila ang batchoy sa buko na ginawa ni Tata. Wala pa ring nagbago sa lasa nung una nila itong natikman. Sadyang nagtataka lang sila dahil nung una, nagduda si Venice na baka hindi na niya ito maluluto ng katulad ng lasa nito. Pero bakit nailuto naman niya ng maayos? Nanlaki ang mga mata ni Tata. Nagkatinginan sila ni Francis. Alam nila na hindi si Tata ang nagsabi nun. Napangiti na lang ulit si Tata dahil nagustuhan ng mag-asawa ang niluto niya. Sa kabilang banda, nakarating na kay Ivana ang video commercial na dapat ire-release ng partido ni Venice. Pero hindi ito matuloy-tuloy
dahil hindi maganda ang pananalita rito ni Venice dahil si Tata naman talaga ang tunay na tao sa videong yon. Nagtataka si Ivana. Kilala niya si Venice sa pananalita nito. Maya-maya ay naalala niya si Tata. Napasingkit ang mata ni Ivana. Mukhang may naaamoy siyang pagpapanggap kay Venice. Pero nagtataka siya. Ano naman ang dahilan? Bakit gagawin yun ni Tata at Venice? Binaliwala na lang muna ito ni Ivana. Pero gagawa siya ng hakbang para malaman ang katotohanan sa kabila ng pagpapanggap ni Tata para maging Venice. Isang gabi, may tumawag kay Tata, si James. Hindi pa kilala ni Tata si James. Hindi pamilyar sa kanya si James. Ang kasambahay na tuta ni Vivian ay narinig si Tata na may kausap sa kabilang linya. Narinig niya ang pangalan ni James. Makakarating ito kay Vivian. Sa pakikipag-usap ni James kay Tata, gustong makipagkita ni James kay Tata. Kahit nagtataka si Tata ay pumayag na rin siya agad. Umalis siya agad sa mansyon at nakipagkita nga kay James. Agad tinanong ni Tata kung ano ang dahilan bakit gustong makipagkita ni James sa kanya. Dala-dala ni James ang marriage certificate nila ni Venice. Ibinigay ni James ang envelope na may lamang dokumento kay Tata. Agad na binuksan ni Tata ang laman ng envelope pero hindi niya ito nabasa dahil mabilis na nakarating sina Vivian. Naharang agad ni Vivian ang papeles na magiging patunay na tunay na mag-asawa sina James at Venice. Hindi makakapayag si Vivian na malalaman ni Francis ang tungkol sa pagpapakasal nila ni Venice at James. Nagalit na naman si James pero hindi ito maintindihan ni Tata. At yan ang mga pakakaabangan natin sa My Ilonggo Girl. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.